Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga pala si Arfel at andito ako sa Canada upang maghatid sa inyo ng mga balita, ng mga update sa mga kaganapan dito sa Canada. Pakiclick naman po ang subscribe button para updated po kayo sa aking mga videos. So for this video, isa po itong babala para sa mga kababayan natin na pumupunta sa borders para iproseso ang kanilang mga status dito sa Canada o ang tinatawag natin na flag pulling. And in this video also is a story of one family from Kitchener, Ontario na pumunta po sa Sarnia para i-process ang kanilang papeles kasi mag-e-expire na po ang PGWP ng kanyang asawa. So ito po ang nangyari. Kasi grabe yung naramdaman namin, not just as a person but as a Filipino and as a temporary workers here in Canada. Pebrero nang tumawid ang pamilya Respicio sa Canadian border para palawigin ang kanilang temporary status. Kinailangan ng pamilyang patatakan agad ang kanilang papeles dahil may bagong job offer ang mister. So si Mr. Respicio po is na-offeran po ng job na tinatawag natin na LMIA. And yung PGWP niya po is mag-expire na. So yan, dahil kinabahan po sila, pumunta po sila ng borders to update their status. Kasi doon po mga kababayan, nakukuha po natin agad ang ating mga papeles in a day. Yan, nakukuha natin agad. Kapag pumunta tayo ngayon, makukuha din natin ngayon. Pero hindi nila inaasahan ang nangyari. In the case of Mr. Respicio, yung post-graduation work permit niya is mag-expire na. Ang sabi niya kaagad, doon sa first minute pa lang namin doon, is that, do you know that we have a crisis in Canada? Sabi namin, parang nagulat kami. Hindi kami makasagot. Sabi niya, nahihirapan din ang mga citizens and permanent residents of Canada na makahanap ng work because of temporary workers like you. Napabili ng flight ticket pabalik ng Pilipinas ang pamilya. Kasi nagpapanik na siya eh. Officer, we just here to work, to get our work permit, and we are desperate to have our work permit because our existing permit is expiring tomorrow, or until tomorrow, which is February 3rd. Tapos ang sabi niya is 2 words, desperate and fear. We hate desperation and fear, so you really have to go home. So book a flight right now, straight from Toronto to Manila. Right now, non-refundable. If you will not do that, then I'll be doing like a negative, a negative report for you, and you will be banned in going back to Canada. Minsan kasi guys, hindi natin masasabi na ang flag pulling ay safe. And may isa pa nga akong nabalitaan, which is yung isang kababayan natin. Siya po ay isang student permit at nakahanap po siya ng employer, nag-offer sa kanya ng LMIA. Pero at the time na pumunta siya sa borders to update his status, imbes na makakuha siya ng bagong status which is LMIA, work permit, ayan, tinerminate pa po ang kanyang student permit. So ingat-ingat po tayo mga kababayan. Yung pagpunta po natin dito sa Canada, hindi basta-basta. Gumastos po tayo ng napakalaking pera. Mahirap mang tanggapin. Posibleng makasama ang flag polling sa sitwasyon ng temporary residents. Ayun nga po, payong kapatid lang. So kung iniisip natin mag-flag pulling, siguro mas okay na mag-apply na lang tayo online. Tulad ng sinasabi ng mga abogado natin. In terms of risk naman of approval or denial, I would say it should be the same. Kasi yung standard is pareho. But subjectively, ito yung napag-usapan natin kanina, subjectively, baka mas malaki yung risk dun sa flag polling kasi nga yung attitude ng mga officers is hindi okay. Consider online muna. Kasi yun yung pinaka, what should we say, normal na process. Get advice, get it reviewed. Dahil hindi biro ito, pwedeng madali kayo at libo-libo ang gagastusin ninyo and potentially deadly to the point na kapag kayo napatawan ng misrepresentation, ban kayo from Canada for 5 years. Natutunan din nila ang isang aral na hindi malilimutan. Be ready and make sure, kung alam mong tama ka, ibato mo rin yun sa officer. Kasi wala ka nang vina-violate. And po to the family na nakaranas na problema na yon, I pray na sana maayos nyo po yung papeles nyo. And I pray na sana maging successful tayong lahat dito sa Canada. Ayun lamang po. Thank you and God bless.